Yon. So, magandang gabi sa inyo guys. For those of you na wala pa sa ating Facebook group, I'm inviting you to join. Um, Mali yung akin nakalagay dito na dates. March. March yung nakalagay. Anyhow, so yung mga wala pa sa Facebook group natin, let me just quickly send you over the link to our Facebook group. Okay. I'm gonna send it here. Join lang kayo guys na nasa chat yung ating Facebook group. Magandang gabi, Miss Agnes, Jovil. Um, Pwede makahingi ng recording mo, sir, nasa email po. I believe by the time na nag-join po kayo, nag-send po kami ng email sa inyo. If hindi nyo makita sa primary inbox, nandoon po yun baka sa spam folder pumasok. Otherwise, you can message us sa page para ma-assist po kayo ng aking staff, Sir Jovil, no? Um, Yun. So I'll be also sending you the instructions after this call, after this Zoom live via email kung hindi nyo ma-access yung recordings. Okay, nandoon po yung instructions after this live session. Magandang gabi, Sir Emmanuel. Si Melky. Yan, magandang gabi. Nag-request ako yung staff admin ko sa page ng join dito. Okay, check natin yung mga nag-join sa Facebook group, i-accept natin ngayon. Ayan, in-accept ko na kayo guys, no? Yung mga nag-join yan, approve ko lang. Alright, nasa loob na kayo guys, no? And yeah, I'd like to welcome everyone, Sir Rolando, Sir Archer, uh, Jean Ramirez, yan. Ma'am Cecilia, magandang gabi. Yan, madami-dami na tayo. Let's wait for another, oh yeah, 7:31 na pala. So let's officially start our day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to know everyone who among you here ang aspiring media buyers. Type number 1 in the chat. Aspiring Facebook ad specialist, meta advertiser, digital marketer. Just type number 1 in the chat. Yan, si Sir JP, si Miss Jean, si Tricia, si Mon, yan. Yes, approve ko lahat yan. Si Rolly, Minette, yan. Lahat nung nag-join sa Facebook group, relax lang kayo dyan. I-approve ko kayo lahat. Alright, so yan, marami tayong number 1, aspiring media buyers or digital marketer. For those of you na hindi alam kung ano yung media buyer, it's a special skill that we offer for our clients, the same as mine. So I'm I'm offering my services to clients. So I'm a media buyer. Sir Mark, this is recorded. I'm gonna send you the recordings. No, you don't need to ask for a permission to record. So anyone na send po ng recording, hindi ko po siya approve kasi meron recorded naman po ito. I'll be sending you guys the copy of the live session, so don't worry. Okay? Relax lang kayo dyan. And yeah, so I'd like to know guys, yung mga business owners naman dito, type number 2 in the chat. Business owners, yan si Miss Mary Grace, Emmanuel, si Miss Sheena, JP, Jean, Mark, Mike Manalo, Mark, Henry, Ren, Rolando, yan, madami tayong mga business owner. Miss Pinky, Cherry, Cecilia, ayan. Who among you here naman yung mga nasa service industry, you know, yung mga anong tawag dito, you are providing your services, agency owner, yeah, you are part of the service base, you're part of the service industry. Gusto ko ma-connect sa'yo privately, then lahat ng mga international clients gusto ikaw mag-run ng ads. Okay. Melky, you can message me directly. I'm gonna be sending you my Facebook profile so that you can send me a private message.
ito. So, ayan. So, nandito yung ano, sa Zoom. Ayan. That's facebook.com hillclarence.digitalhomie. Okay, so you can save that one or you can just send me a message directly and then I'm gonna be anong tawag dito, assist you. I'm gonna assist you doon sa concerns po ninyo after this training, no? There you go. Okay, so sino naman dito guys yung first time mag-run ng ads through Ads Manager, no? Ang alam lang nila is boost post. Nakita lang nila yung boost post na button and then they boosted the post and that's it. Yun lang ang alam nila. Type 0 in the chat. Yung mga wala talagang alam in terms of Facebook ads. As in 0 or 2 ay parang surface knowledge lang ang alam. Okay? So yan, marami din tayong 0. Ayan, si Amsel, si Rosel. Ayan, si Miss Tricia. Alright, so I'd like to know guys, sino dito yung mga nag-type ng 0? 400K na daw nagastos niya, wala, alang lagi, wala pa masyadong kinita. Laki, no? Sir Danilo or Sir Danil? Sino naman sa inyo guys yung mga nag-type ng 0 na naka-laptop or PC right now? Type me in the chat, paunahan. Type me, yan. Nauna si Emmanuel Soalibio. Okay, Sir Emmanuel, you're lucky kasi I'm gonna create a business portfolio for your business from scratch, no? I hope okay yung inyong anong tawag dito, yung inyong internet connection, and then you are also able to share your screen. So I'm gonna give you Sir Emmanuel ng permission to share your screen, no? And then you can share your screen and then I'm gonna create the business portfolio from scratch. Okay? There you go. Or perhaps alam mo na hindi mo alam na meron ka na palang business portfolio na papagkamalan mo lang siyang Facebook page. Nawala, Sir Emmanuel, can you share it again? By the way, guys, my name is Clarence, no? Hindi na importante yung pangalan ko. Hindi na importante. Ang importante yung matututunan nyo. Okay? So, let me just, can you open the browser? Doon sa mismong sa mismong ano mo. Yan. I-expand mo siya. I believe you're using Apple. So there's gonna be some restrictions. So pag nag-request remote control access ako, paki-approve mo yung request ko. Tapos meron pang magpa-pop up diyan na settings na that says you need to enable the anong tawag dito, the Zoom. So sige, balik ka dun sa Facebook profile mo. Ayan, check mo dyan. Tapos enable mo lang yung Zoom kasi pag Apple talaga ano yan anong tawag dito? Yan. Tingnan natin kung magagalaw ko na yung ano mo yung ayan, nagagalaw ko na siya. So wag mo munang gagalawin, ako munang mag-navigate ng account po ninyo, no? So alin ba dito yung teka lang i-unmute kita para at least magkaroon ka ng teka lang. Stop sharing mo na kita. Emmanuel. Ayan. Sige, unmute ka muna. Pwede ka magsalita kung ayan. Tapos you can share your screen. Good evening, Coach. Good evening. Okay, you can share your screen now and then let's navigate your dashboard. So I'm gonna ask for a remote control access again. Approve mo lang siya. There you go and open natin yung nasa Google Chrome ba yun? Nasa Safari, Coach. Safari, okay. Pakibuksan mo yung Safari mo. There you go. Aling page dito yung gagamitin mo? Ay, nawala. Nawala.
Balik mo ako dun sa Safari, Sir Amel. Yung King Chai Pet Transport Services. Okay. Ito, this one. Okay, there you go. Ay, nangyari. See page. Yan, tingnan natin kung meron ka ng business portfolio. No? Punta muna natin yung Meta Business Suite mo. Then, we're gonna go head over sa All Tools. And then Ads Manager. Yan, so business settings. I think may business portfolio ka na, Sir Emmanuel. Hindi mo lang siguro to napapansin. Yes, yes. Napapagkamalan mo siyang Facebook page, hindi po siya Facebook page. As a matter of fact, pagka inopen mo to, ayan, meron kang isang business portfolio, tsaka meron ka ditong multiple pages sa baba. Okay, so let's try to create a new business portfolio. Okay, for the sake of this demonstration, I'm just gonna open a new tab. And for those of you guys na wala pang business portfolio, this is how you do it. business.facebook.com/create. Okay? And usually napupunta na dito sa Meta Business Suite. Pero to get you started, pwede kang bumalik dito sa ang tawag dito sa business portfolio. Tapos pag kinilik mo to, pwede mo tong i-click create a business portfolio. Okay, and then let's just, for the sake of this demonstration, let's name this one as King, ano ba to? King Chai? King Chai. King Chai Biz. Ayan, King Chai Biz. Tapos, open lang ako ng new tab. Tapos, palagay dito ng Gmail mo ba? Saan yung Gmail mo dito? Open mo yung Gmail mo. Dito ba siya nakalagin? So, kailangan nakalagin siya dito. Bago tayo mag-send ng anong tawag dito. I'm gonna stop sharing your screen. Login ka muna kung anong gagamitin mong email dun sa business portfolio. Coach, dun mismo sa sa mismong Gmail sa Google. Katabi nung Meta. Yes, katabi ng Meta. 'Di ba? Yung isang page Meta, tapos nag-open ako ng bagong tab. Yeah. That would be your Gmail account, 'di ba? Login ka Yes. dun sa bagong tab na 'yon. Kung anong Gmail ang gagamitin mo. Okay na, Coach. Okay, sige. Share ka ng screen ulit. Saan makikita yung portfolio, Sir Danilo? Kung kapapasok mo lang, pupunta ka sa Meta Business Suite. So, sige, dadalhin kita ulit doon. Buksan mo ulit, sir, yung yung ginagawa natin kanina. Okay. So, it's very important, guys, na yung email mo na gagamitin is naka-open sa same browser. Kasi pagka magkaiba ng browser yon, hindi po yan ma-confirm ni Meta. Okay, pahingi ako ulit ng remote control access, Sir Emmanuel. Prove mo lang. Balik mo ko dun sa Safari. Okay. Now, dito dun sa nagtatanong si Sir Danilo or si Danil, nandito mo siya makikita yung business portfolio. Kapag kinilik mo tong all tools, okay, tapos pag kinilik mo tong, hanapin mo yung ads manager, no? Pag kinilik mo yan, mapupunta ka dito sa ganito. Tapos ito yung business portfolio mo. I-click mo tong go to business settings. Then napupunta ka kung meron ka ng business portfolio. Pero kung wala ka pang business portfolio, ang makikita mo is yung personal ad account mo. Okay, at yung nandito sa baba. Okay, yung your account, tapos yung mga nasa baba na yan yung unang makikita mo. Pero this time kasi gumagawa tayo ng bagong business portfolio for the sake of this demonstration. So, nasaan na ba tayo? Ito. So, yung King Chai Biz na start natin. So, pa-fill out po ng first name and last name mo dito, Sir Emmanuel. Sige, Coach. Tapos last name.
Tapos yung email na yan. Open. Yung same email na nandoon sa kabila, dapat pareho sila. Yeah, Okay, coach. and then click mo yung create. And hopefully mabigyan tayo ng slot. There you go. And sige, wag skip mo muna siya kasi maraming pages na naka-doon sa baba. So skip mo muna yan. And then skip and then confirm. There you go. So, ibig sabihin, nakapag-create ka na ng bagong business portfolio. Dito, pag kinilik mo tong drop down, tapos i-refresh natin, tanggalin natin yung ibang ano yan, refresh natin, tanggalin natin yung ibang tab. Iwanan lang natin tong tab na ginagamit natin para malinis. Ayan. So, ayan, nakapag-create ka ng business portfolio. Kaya lang, you need to confirm it via email. So, usually napupunta niya sa social tab. I-click natin tong social tab. I-click mo tong confirm your business email. Paki-click mo yan, Sir Emmanuel. And then, click mo yung confirm now. Yon. So, importante guys na parehong browser yung gamit ninyo. Kasi pag hindi parehong browser yung gamit ninyo, hindi yan magpo-push through. Okay? For those of you guys na bago sa Meta Business Portfolio, ayan o, pag kinilik mo to, ito yung kagagawa lang natin, yung King Chai Biz na business portfolio. Huwag niyo pong pagkamalan na page yan. Hindi po yan page. No, ang tawag po dyan, business portfolio. Ibibigay ko po sa inyo yung structure mamaya after this lesson. So, yung nasa taas, owner of King Chai, ibig sabihin po nun, yan yung unang business portfolio niya. Tapos under no business portfolio na owner of King Chai, meron 3 page na nakakonect. EKC Distribution, L-King, L-King Chai Animal Clinic, tsaka King Chai Pets Transport Services. So, yung 3 pages na yun nakakonect dito sa business portfolio na. Kaya makikita nyo dito, 3 business assets ang nakakonect. Dito naman sa King Chai Biz, 0 business assets ang nakakonect kasi kagagawa lang natin. Ngayon, yung nasa baba na to, yung nakikita yung mga to, personal ad account po ninyo yan. Huwag yan yung gagamitin yan. I-demo ko yan mamaya. I-drawing ko sa inyo kung bakit hindi nyo dapat gagamitin ito. Okay? Now, ang papasukin kong business portfolio is itong owner of King Chai. Dito ako papasok. Kasi itong King Chai base, kagagawa lang natin. So, better yet, dito na lang ako papasok sa owner of King Chai na business portfolio. So, kiklik ko tong gear icon. Ang tawag dito, gear icon or business settings, no? I-click natin yan para mapunta tayo dun sa isang business portfolio. Ngayon, hihingi ako ng access dito para mapasok ko yung kanyang business portfolio. For those of you guys na aspiring media buyers, this is how you do it for your clients. Gagawan mo ng business portfolio yung client mo and then papasok ka doon sa business portfolio ng client mo. It's not the other way around. Yung iba kasing media buyer, ang ginagawa, nag-create ng business portfolio para sa kanila and then ang ginagawa nila, ina-add nila yung client papunta doon sa business portfolio. Mali po yun. Dapat yung client ang magkaroon ng sariling business portfolio, tapos kayo yung papasok doon sa business portfolio po ni client. So, let's assume that I am the media buyer and si Sir Emmanuel, siya po yung client ko ngayon. So, what I'm gonna do is I'm gonna click invite people as if ako si Mr. Emmanuel, wag kayong malilito. So, and then ipapalagay ko kay Sir Emmanuel yung aking Gmail account or Gmail email address. Okay? And then what I'm gonna do is I'm gonna hit next. And for the sake of this demonstration, I'm gonna hit full control muna. There are dalawa yung pwede mong ibigay na access, partial or full control. So for this demonstration, I'm just gonna use full control. So I'm gonna hit next. And then alin ang gagamitin natin ditong page, Sir Emmanuel? Yung Diba? King Chai Pet Transport, yes. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna select that page
And then I'm gonna gain full control access. Again, doon sa page, meron kang partial and then meron kang full control. Yung add account kanina, full control doon ang ginawa ko. So I'm gonna hit next. Send invitation. So ngayon makaka-receive ako ngayon ng invitation from Sir Emmanuel that ito, invited na ako. And then makaka-receive ako ng email ko, sa email ko ng invitation. Bubuksan ko lang, 1 second. Usually dito yan papasok sa social tab. So I'm gonna share my screen. Dito ko yan marireceive sa social tab. Social. Tapos may makikita ako, you've been invited to join Owner King Chai Business Portfolio. So what I'm gonna do, I'm gonna hit view invitation. And then I'm gonna log in with Facebook. Ilalagay ko yung pangalan ko dito. And then continue. Accept invitation. And then Facebook is gonna ask me my, ang tawag dito, my password. Okay, submit. Ay, ba't invalid password nangyari? Ha? Ba't invalid password ako? Teka. Nagpalit ba ako ng password? Parang, wait lang ah. Ayun, mali pala ako ng ano. Ayan guys, so nakikita nyo tong ano ko, notebook. Nandito lahat ng password. So, hindi ako nagsisave ng password sa ano, sa notepad o kaya sa computer. Sinesave ko siya sa notebook. Okay? So, let's see kung nakapasok na ako. Ayan, there you go. Punta lang ako dun sa kanyang business portfolio. 1 second. Okay, and then, yan. So, share ka ulit ng screen. Anong tawag dito, Sir Emmanuel? Nakapasok na ako dun sa ano mo, sa business portfolio mo. Open mo ulit yung ano mo, yung Hey, Coach. Facebook. Okay. So guys, for those of you na business owners and for those of you na media buyers, there are 3 ways to access your client's business portfolio. Number 1 is via email. Ito nga yung ginawa ko, via email. Number 2 is via assets, specific assets. So halimbawa, kung ang gusto mong makuha lang na access is yung add account lang, pwede yon. So bigyan mo ako ulit ng remote control access, Sir Emmanuel. Prove mo lang. So pupunta kayo dito, if you are a business owner, pupunta kayo dito sa add accounts. Okay? And as far as you can see it, wala pang add account na nagagawa dito. So all you need to do is to click add and then create a new add account. Tapos King Chai Advertising. Ayan, so ganyan pag-create ng add account name. Time zone, Manila. Asia, Manila. And then PHP. Okay, Philippine Peso. Click mo lang yung next and then my business. Next. And then I agree. Create add account. No? So, meron kang business portfolio, Sir Emmanuel, pero wala siyang add account. Ito yung ginawa natin. Ginawa natin ng add account yung business portfolio mo. So, the next thing that you're gonna do is add payment info. So, click mo lang yung next. And then, anong gagamitin mo? GCash, credit card? GCash, Coach. GCash, next.
Okay, and then, magkano ilalagay mo? 100, pwede na muna. Sige po. Okay, next. Then, prepare mo na yung GCash na app mo sa phone mo, sa mobile phone mo. Buksan mo na yung GCash app sa phone, and then, babarilin mo siya yung QR code para pumasok yung 100 pesos. Sige. May tanong dito, ayan, open GCash. May tanong dito, for client time zone, will be their time zone po ba? Yes, Sir Mon, no? So, barilin mo yung QR code na yan para pumasok yung pera. Okay? Okay na, coach. Alright, so mag-wait mo lang siya na redirect. Magre-redirect yan eh. So, there you go. And then, click mo lang yung done. And that's it. So, napapansin mo, meron kang nasa business portfolio ka, naka-create ka na ng account, pero hindi mo ma-access yung ad account. Kailangan mong i-add yung sarili mo. So, you're gonna need to add yourself, assign people, i-click mo yung pangalan mo. Sino ba to si Lester? Pwede natin Coach, yan yung sinasabi kong siya yung admin actually nung page ko na ano. Kaya in-invite ko siya. so, Oo. friend mo siya? Yes, Okay, yes. so pwede nating bigyan ng access. So, full control, and then assign. Okay, pwedeng i-rename Sir Rolando? Yes, pwede po. Okay, and then people assign. So, paano mag-rename nun? All we need to do is to refresh this one first. Kung gusto mo siyang i-rename, kiklik mo lang tong, anong tawag dito, itong inverted triangle, saan nga ba yan? Ito, 3 dots, edit, tapos palitan mo yung ad account name. Pag sa portfolio naman, kung gusto mong palitan yung pangalan ng business portfolio mo, punta ka lang dito sa Business Manager, go to Business Manager Settings, and guys, ma'am, okay lang ba mamaya na yung mga questions? I-save nyo muna yung mga questions ninyo. Tapos isa-isahin ko mamaya yung tanong kasi baka matabunan, no? Para matapos natin itong session natin. So, bababa kayo dito, tapos i-click nyo yung business info. Tapos, kung gusto nyo palitan yung pangalan ng business portfolio nyo, click nyo lang yung edit. Tapos yun, pwede nyo nang palitan yung name po ng business portfolio po ninyo. Now, the second way of getting access is via ad accounts. Di ba kanina, nakapag-gain ako ng access via email. Ngayon naman, ang hihingiin ko lang is yung advertising account access o yung ad account access lang. So, ang gagawin mo dyan, sir, pangalan nito, Sir Emmanuel, kopyahin mo tong string of numbers na to, tapos i-send mo dito sa Zoom. Copy mo yan, copy to clipboard, yung 980 na yan, 9850 yan. Kopyahin mo yan. Yan, copy to clipboard, tapos send mo dito sa Zoom. Send sa Zoom. Yes. Sa chat. Sa chat, sa chat. Stop sharing muna kita para makita mo. Ayun. Yan, punta ka sa chat, tapos i-send mo doon, and then I'm gonna gain access doon sa Yan ad na, coach. account. Okay. Ayan, so wait lang natin, tapos ayan. Ngayon, I'm gonna share my screen, and nandito ako ngayon sa aking business portfolio. I'm going to represent as if ako yung media buyer, or ako yung agency. No, if you guys are planning to have your own digital marketing agency, this is how you do it. You're gonna head over to your business portfolio. Right now, I'm inside my business portfolio. And then what I'm gonna do is I'm gonna copy yung ad account ID na sinend dito sa chat ni Sir Emmanuel. And then
I'm gonna click add and then request access to an ad account in another business portfolio. I-paste ko dito yung ad account ID niya and then I'm gonna hit next and then full control, confirm. Makaka-receive siya ng notification sa business portfolio niya. Nakita nyo dito, na-add ko na yung ad account niya doon sa business portfolio ko, ang agency ko is Virtual 5 Solutions. So nandito na siya sa loob ng ad account, ng business portfolio ko yung ad account niya. So I'm gonna assign myself inside and then full control. Yung API user yan, pwede kong i-check yan and then assign. Tapos, dito mo siya makikita sa part nung client, doon mo siya makikita sa request. So, share ulit yung screen mo, Sir Emmanuel. And then, doon mo siya makikita sa request na part. Open mo yung business portfolio mo. And then, pahingi ako ng remote control access. Dito mo siya makikita sa requests. Ito. So, hindi siya lalabas dito kasi na-access ko na yung buong business portfolio niya. Dito nyo yun supposedly makikita. Kaya lang, di ba, na-access ko na yung buong portfolio niya kaya hindi na siya lalabas dito. The third one, which is this one, partners. No? Ito yung pangatlong way of getting access doon sa business portfolio ni client. So, nakita nyo, dahil naka-access na ako doon sa buong business portfolio, kaya nandito na yung agency business portfolio ko. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna remove this one and add it again. So remove partner because I'm gonna be running ads in behalf of your business. Kaya po siya ang tawag doon, partner. So yun yung ibig sabihin noon, kaya po partner yung nakikita nyo. So ganito yung makikita nyo sa partners. Partner to assign assets to, i-click nyo po yan, yung add. And then, isasend ko naman sa inyo yung business manager ID ko. Okay, so I'm gonna head over to my business manager ID. Okay, and then send it here dito sa Zoom. Okay, ito naman yung business manager ID ko, Sir Emmanuel. Kopyahin mo yan, and then i-paste mo dyan sa partner business ID. Nasa Zoom siya. Yung sa chat. Wait. Copy ko, coach. Copy. Yung makita? Yes, nakita ko, coach. Ayan. So, paste mo dyan. Okay, and then click mo yung next. Tapos, yan. So, i-click natin yung page. And then, this one, full control. And then, save changes. So, yun yung pangatlong way of getting access. Saan ko nakuha yung business manager ID ko? Lahat po tayo may kanya-kanyang business manager ID. Ito po yun. Business info. Ito po siya. Yung business manager ID. Magkakaiba po yan. Business manager ID. Ito naman is ad account ID. Ito, magkakaiba ng ID yan. Meron din tayong page ID. Ito, bawat page meron siyang specific na ID na nagre-represent doon sa page na yon. So, yun lang yung kinuha ko, yung business manager ID para makapasok ako doon sa business portfolio po ni Sir Emmanuel. Now, sa mga nagtatanong, for those of you who are still confused of what happened, no? Ganito po kasi siya, no? So I'm gonna head over to my business portfolio. I'm gonna share my screen. No? Imagine niyo yung business portfolio as a pangalan nito, subdivision, no? So itong subdivision na to, ito yung pinaka main office mo. Okay, ibig sabihin, 'di ba kanina kahit na siya na yung may-ari ng business portfolio, kailangan pa rin i-add ni Sir Emmanuel yung sarili niya at yung sarili ko para magkaroon ako ng access dun sa ad accounts. Kasi kapag hindi mo nabigyan ng access dito sa yung may top level admin access ng ganyang business portfolio, hindi mo ninyo po mabubuksan yung page, hindi niyo mabubuksan yung ad accounts,
yung business assets, yung Instagram, hindi niyo mabubuksan yan. Yung WhatsApp account, hindi niyo mabubuksan. And the rest of the assets na nandito sa gilid ng business portfolio. Imagine niyo po yung business portfolio as a townhouse, no? Pag pumasok kayo ng subdivision, meron 'di bang townhouses na dikit-dikit na bahay? So ganito po siya pag pumasok kayo ng subdivision, may dikit-dikit na bahay. Yan po yung mga bahay po ninyo. Ito po yung mga bahay ninyo na pwede nyong pasukin under your business portfolio. Ganun po yung itsura nun. Ngayon, kaya ko po hindi pinapagamit yung personal ad account po ninyo. Share ka ulit, Sir Emmanuel, ng iyong screen. Tapos balik ka dun sa business portfolio po ninyo. Ito siya, di ba? Request remote control access, pa-approve mo lang siya. Ito kasi, pag kinilik mo yung drop down na to, pag nakita mo yung Emmanuel Sualibio, ito po yung personal ad account po ninyo. Huwag po ninyong gagamitin yan. Kapag nag-boost post ko po kasi kayo, ito yung automatic na ginagamit ninyo, yung personal ad account. I highly recommend na wag po ninyong gagamitin niya kasi pag yan na disabled, pag yan na permanently disabled ni Meta, hindi na kayo makakapag-create ng Meta Business Portfolio. Magkaiba po yan yung business portfolio sa Meta Business Suite. Itong Meta Business Portfolio, ito po yung nagha-handle ng page po ninyo pag nagra-run kayo ng ads, including all your assets. Ano ba yung mga assets mo? Ito yung Instagram accounts. Kung meron kang Instagram, ayan, na-login mo siya dito, yan yung assets mo. Kung meron kang WhatsApp, ayan, so pwede mong i-add dito yung WhatsApp account mo. And itong ad account mo, asset mo yan. And kung meron kang pixel, dito na yung pixel sa, anong tawag dito, sa datasets. So kung maggagawa ka ng website, tapos kailangan mo mag-install ng pixel, ito yung mga assets mo. Now, bakit hindi ko pinapagamit itong personal ad account? Again, kapag ito na-restrict, hindi na kayo makakagawa ng business portfolio and goodbye profile na yon. Okay, nakikita nyo yung nasa taas na yan, hindi po yan page. For business manager po yan or business portfolio. So, ganito po kasi itsura niyan para hindi kayo nalilito. Buksan ko muna yung Meta Business Suite pala. Yung pagkakaiba ng Meta Business Suite sa Meta Business Portfolio. Okay? Ito. Ito yung Meta Business Suite, no? Ginagamit itong Meta Business Suite kapag magpa-publish kayo ng social media post, yung regular post po ninyo. So, kiklik nyo itong planner. Madalas ginagamit po ito ng mga social media managers. No, i-click mo tong month. Tapos, pwede mong schedule dito yung mga post po ninyo. Halimbawa, tomorrow, 7 p.m., i-click mo lang tong plus sign. Tapos, schedule post. Tapos, kunyari, alas 10 mapapalabas yung post na yon, save. Tapos, magpa-publish kayo ng image, add photo, or video. Tapos, schedule nyo po yung post po na yan. Ito yung kadalasan ginagamit para sa Meta Business Suite. Magra-run po kayo ng ads under Meta Business Portfolio using your ads manager o yung ad account. Ito, wala pa to kasi hindi naman natin nagawan pa. Ang ginawan natin is this one. Yung other business portfolio ni Sir Emmanuel. So, para dun sa nalilito, ganito po kasi itsura niyan. I'm gonna draw. Wag niyo po munang, ako po munang magdo-drawing, no? Wag niyo po munang gagalawin. Host only. And then, wag niyong gagalawin, wag kayong magdo-drawing. Parang awa niyo na po. Anyway, so, ganito po yung itsura nito, no? Yung mga nalilito. Let me know, guys, kung nakikita niyo yung whiteboard ko. Type yes in the chat. Ayan, may nag-drawing na agad. So, yes. Okay. So, wag niyo munang anahin, wag kayong magdo-drawing, ako muna magdo-drawing. Ayan. Yan. Children, ayan. Wag muna kayo magdo-drawing, ako muna magdo-drawing. Okay. So,
For example, di ba ito yung ano nyo, ito si Sir Emmanuel. No, ito yung profile niya, ito yung kung saan siya nagpo-post ng updates niya every day, no? Halimbawa, nag-post siya ng picture, etc. Yan yung profile niya. When you boost a post, ang automatic na ginagamit mo doon is yung personal ad account mo. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Pag nakikita niyo yung pangalan niyo doon, ang ginagamit niyo automatically kapag nag-boost kayo ng post is your personal ad account. Huwag niyo pong gagamitin ito kasi pag na-restrict ito, hindi na kayo makakagawa ng business portfolio. Ang itsura po niyan, under your personal account, personal ad account, meron kang tinatawag na business portfolio or business manager 1. So, pangalanan natin business manager 1. Doon sa business manager 1 na yan, nag-create tayo ng ad account, diba? Natatandaan nyo. So, ito yung ad account sa baba. You can create multiple ad accounts. Huwag mo na mag-drawing. You can create multiple ad accounts under one business portfolio or one business manager. So let's say, mabait ka talaga kay Facebook, baka kapag-create ka ng 4 na ad account, 5 ad account, and so on and so forth. So ayan, so may nag-drawing na naman. Ngayon, dahil nga okay yung standing mo kay Meta, no? Ibig sabihin, anong tawag dito? Ad compliant lahat ng ads na pinapalabas mo. Makakapag-create ka ng bagong business portfolio. Okay, magkakaroon ka ng bagong slot to create new business portfolio. Nakita nyo kanina, di ba, dalawa yung business portfolio na ni Sir Emmanuel. So, under one business portfolio na na-create mo, you can create multiple ad accounts again. Okay, so halimbawa, kung meron kang, I believe, nakita ko maraming businesses Sir Emmanuel eh. Meron siyang pet, something related sa pet. Meron pa siyang car, tama ba? Clinic coach. Cleaning, oo. So, Clinic. Veterinary clinic. Clinic, okay. So, ibig sabihin po nun, under one business portfolio, pwede kang maglagay ng isang page na i-connect mo sa isang ad account. So, kunyari, mayroon kang FB page 1. Okay? Mayroon kang another Facebook page, FB page 2. Di ba? And so on and so forth. Kung marami kang businesses, pwede mo i-connect yon into multiple ad accounts. Halimbawa, lahat ng related sa clinic na businesses, dito mo siya ipapasok sa business portfolio number 1. Kung meron ka pang other business, di ipasok mo dito, ibang business model naman, halimbawa, related sa car rental, halimbawa lang, ito naman yung car rental. Ngayon, dahil okay ka nga, good shot ka kay Meta, magkakaroon ka pa ng another business portfolio. Ito naman yung tinatawag na business portfolio number 3. And so on, makakapag-create ka ng multiple ad accounts under one business portfolio. So, multiple business portfolio po yan. Now, imagine niyo kung na-restrict itong personal ad account ninyo, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio ng mga to. Okay, mahihirapan kayo or possible na wala talaga. Mag-create kayo ng bagong account for you to be able to create another business portfolio. Ito na, BM number 4. So, I hope malinaw na sa inyo ano yung pagkakaiba ng business portfolio at ng ad account or yung ads manager plus yung Meta Business Suite, magkakaiba po yan. Okay? So, ulitin ko, personal profile, pag nag-boost post po kayo, ang automatic na ginagamit mo doon, yung personal ad account mo. So, under your personal profile, your personal ad account, under your personal ad account, business manager or business portfolio, and under your business portfolio, your ad accounts respectively. Okay? So, malinaw po tayo doon, naiintindihan, and I'll be answering questions dito sa chat po natin. Sir Joshua, quick question. Planning to get sana yung 100 pesos Facebook Ad Strategy course. Mako-cover niyo po ba doon kung paano matatarget ng certain interest audience types? Context service provider po ako.
Sir Joshua, bago kayo mag-enroll doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, antayin mo yung day 2 kasi doon ko masasagot yung tanong mo kung paano matatarget yung certain interest or demographics. Kasi baka mamaya hindi mo naman talaga kailangan yung 100 pesos Facebook ad strategy. Baka mamaya yung day 2 natin, which is understanding the Facebook ads metrics, baka doon pa lang masagot na yung tanong po ninyo. So, well, kung gugustuhin ko, sabihin ko sa iyo, mag-enroll ka na doon kasi pera ko yun. Pera papasok sa akin yun. Pero just to save you from enrolling for that course, antayin mo yung day 2, baka masagot eh. Baka kayang sagutin yung tanong mo. Okay? So, by the way guys, for those of you na nakalimutan ko lang i-present kanina, kung ano yung mga topics na ipipresent natin yung, in the next 5 days, ito po yung mga topics po natin. No? I'm supposed to present this earlier pero nakalimutan ko. So what's inside the training? So yung day 1 nga natin is business setting overview. So yun yung po na pag-aralan natin. Marami kasi nalilito between business portfolio and Meta Business Suite. Kaya po yung po yung tinakil ko on day 1. Now, day 2, understanding the campaign objectives. Ibig sabihin po, understanding the campaign objectives and how the Facebook auction works. Baka yung tanong mo, sir, is masagot ko bukas para hindi ka na mag-enroll doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Kung kaya namang sagutin yon. Day 3, different campaign setup. Mag-setup tayo ng campaign from scratch. Ngayon, yung tanong mo, sir, na paano ko matatarget yung specific audience, baka masagot din sa day 3. No? Kaya perhaps you don't need to enroll doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Well, kung talagang gusto mo, gusto ko rin. Kasi, ano yun, income yun para sa akin. So, hindi naman natin ikinakaila yun, no? Pero kung masasagot naman ng day 2 and 3, kumbaga, solve ka na doon, no? Day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ituturo ko naman kung ano yung mga metrics na kailangan nyo para magkaroon kayo ng complete understanding what are the Facebook ads metrics na babantayan po ninyo. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Kukumputin naman natin if we are profitable or not. Okay, so yun po yung mga mapapag-aaralan natin in the next 5 days. Okay ba yun, Sir Joshua? So I hope I'm able to give you a context for that one. Isa-isahin ko yung mga nasa taas para hindi naman yung mga nag-message kahit natabunan na. Paano kung may existing page na, sabi ni Sir Mark kaga 1. Kung may existing Facebook page ka na, you just need to add your existing Facebook page inside your business portfolio. You just need to claim it, Sir Mark. Ganito mo lang siya gagawin, Sir Mark. Okay, pag nandito ka sa business portfolio mo, pupunta ka lang dito sa page, tapos ang gagawin mo dito, click add, no? Add, and then add a page. Tapos i-type mo dito yung page name, tapos i-click mo yung add page para makapasok ka doon sa, ma-claim mo yung page mo doon sa portfolio mo. Okay? Hopefully, it answer your question, Sir Mark. Boss, saan makita yung portfolio na I think na-demo ko na siya kanina. How do you know, coach, kung na-approve or hindi? What do you mean, Sir Mon? For client time zone, na sagot ko na to. Sahara Medina, pwede ba yung page to page? What do you mean page? Pwede yung page to page? Can you give me a little bit of context, Miss Sahara? When you say pwede ba yung page to page? Medyo hindi ko siya masundan. Yung sermon, yung 100 is the budget, correct? How about kung mag-iiba ng budget, gagawa ng bagong ad account po? Or we can edit the amount. Pwede naman magdagdag. Yes, pwede ka mag-edit ng amount, sermon. Kung magkano yung ipapasok mo doon sa ad account mo, I believe ito yung tinatanong mo kanina. 100 pesos is the fund, yung pondo ng ad account mo, hindi pa yun yung budget. Yung budget po, Sir Mon, is inside the ads manager kung magkano yung
willing kang bayaran on a daily basis. Halimbawa, you're willing to spend 100 pesos per day, yun po yung budget mo per day. Pero yung ginawa natin kanina kay Sir Emmanuel, naglagay tayo ng 100 pesos, fund po yun, pondo po yun ng ad account niya. Pinondohan lang po natin yung ad account po ni Sir Emmanuel. Okay, I hope that makes sense, Sir Mon. Paano palitan yung ibang business portfolio yung Instagram page ko? What do you mean po, Sir Hans? Kung i-rename mo yung business portfolio, tinuro ko siya kanina. Kung medyo na-late ka ng konti, pwede mong i-review yung recording. Yung ipalitan yung business portfolio, pwede mong i-claim yung Instagram or Facebook page mo doon sa business portfolio mo. Ngayon, kapag naka-claim yung page mo tsaka yung Instagram mo from other business portfolio, hindi mo yun maka-claim doon sa bagong business portfolio na ginawa mo. Kailangan mong i-remove muna yung page mo or yung Instagram mo, Sir Hans. Ganito mo siya i-remove. No? Simple lang. Punta ka doon sa business portfolio. Kunyari, ito si King Chai Pets. I-remove ko dito. Ayan, i-click mo lang yung remove. And then, ma-remove na siya doon sa business portfolio ng aking agency, Virtual 5 Solutions. So, pwede mo na siyang i-claim doon sa bagong business portfolio mo. If that answer your question, Sir Hans. Next question. Paano gumawa ng sariling business portfolio instead na gawin yung personal account? I believe na demo ko na siya, Sir Mon, kanina. Just go to business portfolio, business.facebook.com. Ito, replyan kita dito sa ano mo. Kung medyo na late ka, punta ka dito, business.facebook.com/create. Ayan. So, na-replyan kita dyan sa ano, sa Zoom. Okay? Miss Abigail, ano po ang security risk when you share your account with others? Number one, Miss Abigail, di ba nakita mo kanina, I was able to gain access, full control ng business portfolio ni Sir Emmanuel. Ang shared security risk, ang security risk nun is kapag loko-loko yung nilagay mong nilagay mo doon sa business portfolio mo, hindi mo masyadong kilala, pwede kang i-kick doon sa business portfolio mo. Magiging business portfolio na nila yon. Okay? Pero huwag ka mag-alala, Sir Emmanuel, mabait naman ako. Hindi ko naman gagawin sa iyo yun. So, yun yung risk na makukuha mo kapag hindi mo kilala yung tao. So, I would suggest na share your business portfolio via temporary access or employee access or yung partial access kung tawagin. Yun po yung ibibigay mo na access, Miss Abigail. Pag hindi mo kilala yung tao. Okay, for example, you just hired a new business manager or meta advertiser. And kumbaga hindi mo pa siya kilala masyado, although nakita mo yung Facebook profile niya, etc. Pero just give them partial access. Now, do not give them full control access. Preferably, kung kilala mo kung meron kang business portfolio, preferably tatlo kayong top level admin doon. Ibig sabihin, tatlo dapat kayong full control, top level admin access. Bakit? Kasi kapag na-hack yung account mo, pwede ka pa ring ma-retrieve. Pwede ka parang ma-i-add doon pabalik. Halimbawa, na-kick ka doon sa admin, as admin. Pwede ka nilang i-add nung dalawang admin ng business portfolio mo. Preferably, trusted mo, kapamilya mo, or trusted friend mo. Okay? So, yun dapat yung best practices, Miss Abigail. Saan po ginagamit, coach, yung boosting sa business portfolio po ba? Yes, kailangan doon inside the ads manager. Huwag kang mag-run ng ads doon sa... Pag nag-boost kasi kayo ng post, automatically ang ginagamit mo doon yung personal ad account. Pag-uusapan po natin yan tomorrow. Doon ko po siya i-breakdown po sa inyo bakit yung boost post automatically ang ginagamit mo doon personal ad account. So, kailangan po ads manager yung gagamitin niyo. Gagawin po natin yun on day 3. Magsa-set up tayo ng campaign from scratch using your ads manager, not your personal ad account. Okay, inom lang akong tubig at nauuhaw ako. Sa BM1 po, sir, pwede ba siya
under ng kahit anong page or isa lang. Yes, pwede, Miss Jean Ramirez. Pero preferably, kailangan one ad account represents one page. No? Kasi yung data na i-store din sa ad account, including dun sa page. So kung meron kang multiple pages, halimbawa, yung isa car rental, yung isa naman clinic para sa mga hayop, pag pinagsama mo yung sa isang ad account, malilito si Meta doon kasi halo-halong data yung nandoon na ina-accumulate doon sa ads manager niya or doon sa ad account. So preferably bawat page magkaroon siya ng isang ad account na nakakonect. Kung may kinalaman sa hayop, yung business mo, hayop lang yung nandoon. Kung may kinalaman sa kotse, yung mag-create ka pa ng isang ad account, kotse lang yung nandoon. Iko-connect mo yung page mo doon. So para hindi siya maghalo-halo ng data. Malilito kasi si Meta doon pag pinaghalo mo sa isang ad account. Automatic ba na portfolio ang nagra-run ng ads once setup ng portfolio? Kapag nag-run ka ng ads, Ren, inside the ads manager, nasa loob yun ng portfolio mo. Pero pag nag-boost post ka, automatic nun, ang ginagamit mong ad account is yung personal ad account mo. Okay? Rolando, pwede transfer ang fund from personal to business asset? Hindi po. It stays there. Doon sa personal ad account mo. Okay? Rosel, if pwede mas-save itong mga presentation na to kasi I'm sure baka nasa road pa ako. Miss Rosel, meron kayong copy ng recordings. I'm gonna be sending you over the recordings sa dashboard po ninyo. Makikita nyo yun sa dashboard po ninyo. And nandoon po yung instructions sa email na ipapadala ko after this live session. Mar, pwede paki-define ang purpose ng Ads Manager at Meta Business Suite at ano ang difference nila? I believe na na-discuss ko na siya kanina, Sir Mar. Now, Ads Manager being used for running ads, Meta Business Suite being used when you schedule a post dun sa page mo. No, so I'll give you my yung Meta Business Suite kasi ito itsura niya. So dito kami nag-i-schedule ng mga post kung pina-follow niyo kami kung pina-follow niyo yung page ko, yun dito kami nag-i-schedule ng mga post. Ayan. So for the month of April, ayan, meron kami ng mga naka-schedule na post ano ba ngayon? 21. So 22 meron kaming naka-schedule, 23, 24, 25, 26. Ayan, may mga nabungi kami ditong days, tinamad siguro kami. Pero itong mga days na to, yan, may mga naka-schedule na kami. So 10 AM may magpa-publish doon. So at once pina-publish namin para isahan lang siya. Yun yung gamit ng Meta Business Suite, no? Yung Ads Manager ginagamit yun to run ads. Baka sa huli na lang yung question nila sagutin. Yes, ito na nga po siya. Question and answer na tayo. Currently using Business Suite to run ads since now may business portfolio na, automatic ba na yung business portfolio na? Yes, Ren. Can we just focus on day one discussion? Yes, okay. In creating a new business portfolio, need po ba pareho yung email na gagamitin sa personal FB account? Pwede. Pwedeng pareho, pwedeng hindi. Sir Rolly de Mesa. Halimbawa, kinarate mo yung Facebook profile mo year 2000, year 2001. Kailan ba nag-start si Meta? Diba, 10 years ago, kinrate mo yung Facebook profile mo. Ang ginamit mo doon, rollydemesa@yahoo.com, kunyari lang. And then you want to create a business portfolio under Gmail account, pwede yun. Okay? So, Cherry, pwede pahingi recorded? Yes, masasend po natin to later on. I'm gonna be sending you guys an email. Miss Sheena, ask ko lang yung dati nagamit ko ng pang-ads yung personal account. Hindi po siya pwedeng i-transfer. It stays there, Miss Sheena. Ituturo nyo rin po ba yung pag-create ng target audience? Yes, on day 3, Sir David.
ilang page ang pwede sa ads. You can create multiple pages as much as you want. No, Miss Sahara. And preferably use that multiple pages in one ad account lang. Okay, kung pare-pareho yung business model na yun, just keep it in one ad account. Pwede makahingi ng recorded? Yes, I'm gonna send you the recordings. Pwede ba gumawa ng business portfolio if I'm handling a different company, not my own business? Kung media buyer ka, Miss Jean, preferably business portfolio ni client ang gagamitin po ninyo. Huwag yung business portfolio mo. Okay? Kasi dapat si client ang nagmamay-ari ng business portfolio, hindi ikaw. Okay? Kung hindi mo siya business, gawan mo ng business portfolio yung business na yon. Kung ikaw yung magrara ng ads in behalf of this business, Miss Jean. Okay, ganun, kung paano kung ginawa yung business portfolio ni Sir Emmanuel, ganun din yung gagawin mo kay client. Lemon, I have a rental home business Airbnb. Ano ba dapat ang pipiliin? Engagement? You'll get that one on, I'll be answering that question, Mon, on day 2 and 3. Okay, today is the business portfolio overview. Business setting overview ang topic po natin. So I'll be answering that question day 2 and 3. Sheena, ask ko lang po dati, Diyos ko, personal account, pwede ba? Nasagot ko na to. Paano kung yung mismong business portfolio ang i-delete mo? Huwag mo pong i-delete trend kasi magagamit mo yun in the future just in case na disabled or na restrict yung isang business portfolio, you can just rename that business portfolio. Huwag kang mag-delete ng business portfolio. Yung iba nagmamakawa, magkaroon na lang ng business portfolio, ikaw naman i-delete mo. So wag mo siyang i-delete. Hayaan mo lang siya doon, and then for some reason in the long run, pag kinailangan mo yung business portfolio na yun, magagamit mo yan. Paano po i-claim yung Instagram page ko sa ibang business portfolio? I believe na demo ko na siya, Sir Hans. But just for the sake of this demo, I'm just gonna demo it again. Punta ka lang dito sa eto, kung page mo yung i-claim mo, punta ka lang sa page, click mo tong add, and then add a page. No, kung sa Instagram naman, punta ka sa Instagram accounts, click mo yung add, and then connect your Instagram account, and then log in via your Instagram password, login credential. Okay, Sir Hans. Magkaiba yung conversion ng IG sa ads ng BM. Pareho lang po. Yung Facebook at Instagram ads, pwede mong gamitin, pwede mo pagsabayan sa sa business portfolio. Miss Sahara. Lionel, 1:1 po ba yung page coach? Pwede po bang page under siya ng dalawang business account? Lionel, dun sa business portfolio, you can create multiple ad accounts. Katulad dun dinemo ko siya sa inyo kanina. Under business portfolio, di ba merong ad account sa baba noon? Kung meron kang isang page, preferably isang ad account. Okay? Another page, pangalawang ad account. Gawa ka lang ng another ad account para magkakaiba siya ng ad account na ginagamit. Para saan po ba ang business portfolio? Verditan. The reason why yung business portfolio is nakahiwalay dun sa personal ad account mo, kasi mas marami kang settings na magagawa doon. Magkakaroon ka ng mas magandang overview nung ads manager. Kasi pag nag-boost ka ng post, limited lang yung mo doon, yung settings na magagamit mo. Especially kung magkakaroon ka ng landing page or ng website, kaya kailangan mo yung business portfolio. Kasi hindi ka doon ka makakapag-create ng pixel, doon ka makakapag-claim ng page mo tsaka ng Instagram profile mo. Okay, so moving forward, gagamitin mo dapat yung ads manager mo, hindi yung personal ad account mo. Okay? Ask ko po, gamit ko, nasagot ko na to. Everyday need to post ba or mas okay to boost na lang the post kung relevant naman?
Preferably, meron kang post everyday. Okay? Tapos, magra-run ka ng ads, Ren. Okay? Kasi yung post mo, pwede mong gamitin yun as an ad eh. Ang tawag ko doon, regular post used as an ad. Okay? Dalawa kasi yan eh, yung dark post tsaka yung regular post. Yung dark post, ibig sabihin po noon, kapag in-upload mo sa Ads Manager yung image or yung video, tapos ni-run mo siya as an ad, hindi mo yun makikita sa page. Ang tawag doon dark post. Pero kung nilagay mo muna sa page mo, pinablish mo muna sa page mo, tapos ginawa mo siyang ad, ang tawag doon regular post used as an ad. Okay? So, ganun po siya. Regine, sa isang business portfolio, isang email, yes. Pwede gamitin email sa ibang portfolio, yes, pwede naman. Kung meron kang, halimbawa, tatlong business portfolio yung ginawa mo, may isang email kang ginamit dito sa isang portfolio, yung isa naman, ibang email ang ginamit mo, yung isa naman, ibang email, pwede naman yan. Pero kung ako tatanungin mo, isang email na lang para sa lahat ng business portfolio mo. Para less confusion ka, Miss Regine. Okay, so saan po isi-send yung recording? Sa email po, Danilo or Danil. Minette currently running ads through Business Suite app through phone. Apparently, after 2 years, hindi na ako makapag-run ng ads, but I can run ads with my other phone using it. I'm not really sure, Miss Minette. Baka na-disabled yung personal ad account mo. So, kaya nga po, sabi ko, mag-create ka ng business portfolio, create ka ng ad account inside the business portfolio para hindi ka lito. Okay? Purpose ng multiple ad accounts, Ken, kasi for some reason di ba, na-disabled yung isang ad account. Okay, halimbawa, sagutin ko lang tong tanong ni Ken. Kunyari, di ba, Ken, meron kang multiple ad accounts, di ba? Multiple ad accounts under one business portfolio. For some reason, na-disabled tong isang to. O di meron ka pang isa, ay meron ka pang dalawa, meron ka pa ditong extra. O meron ka pang another ad account. O na-disabled to, o di meron ka pang dalawa. Kung meron kang apat na business portfolio, edi sky's the limit ka. So, marami kang pwedeng gamiting ad account. Na-disable tong ad account na to, edi meron ka pang ad account ditong gagamitin. Unlike kung isa lang yung ginagamit mong personal ad account na restrict pa, patay ka. Wala na. Ayan, goodbye. Okay? Yun po yung ibig sabihin. Saan yan? So, paano nga mag-ano na to? Ayan. Okay. So, Coach, what I meant po is, need ko ba nang gumawa ng sarili kong portfolio from my personal account? Parang business portfolio ni client din. Pwede ba akong gumawa ng sarili kong portfolio from my personal account? Yes, Mon. Parang business portfolio ni client din, inside din yung business portfolio ko po. Yes, pwede po, Sir Mon. Pwede kang gumawa ng business portfolio mo. Tapos, kung si client may sariling business portfolio, dapat i-add ka doon sa loob ng business portfolio ni client. Yung ad set, ituturo nyo rin po ba in the next days? Yes, Ren. Paano po mag-boost effectively 3 to 5 hours live? Paano po yung magandang campaign objectives? It's a different topic, Sir David. So, hindi siya kasama dito sa 5-day challenge. You'll teach us why ads are not converting into sales, more of reach and impressions lang. Yes, on day 2 and 3. Paano gumawa ng different ad accounts? Thank you. Each Licks Digital. Kung nahuli ka ng konti, dito ka lang pupunta sa ad accounts and then add and then create a new ad account. Then, yun. So, that's how you create a new ad account. Okay, I'll be answering a couple of questions and then let's call it a day, okay?
Uh, unable to approve request, Miss Mary Grace, because this page belongs to has not complied with advertising policies. Na-restrict yung page mo. So hindi mo siya makiklaim talaga. Okay? So I'll be answering 2 more. Gusto ko pa matutunan yung proper boosting sa puro messages lang. Okay. I'll discuss that tomorrow. Sana may topic how to keep your account safe from hackers kasi meron mga credit card dito matanggap. Okay, how to keep your account safe from hackers. Do not click any link na nare-receive nyo either doon sa messenger ninyo or sa email po ninyo. Those are anong tawag dito? Phishing scam. Okay, Simon, kay client Mon Garcia, ako po to coach, personal account ko. Si client. Kanino tong business portfolio? Kay client yung business portfolio. Ibig sabihin, nandoon ka, Mon, as, anong tawag dito? As media buyer. Okay, you represent as media buyer in behalf of your client's account. So tama lang yan. Okay, yung unlock your power within na business portfolio, I'm gonna share it to everyone para makita niyo. Ito, so si client ito, hindi, inad ka lang. Inad ka dito, so inad ka dito kaya anong tawag dito, nandoon ka sa loob ng business portfolio. So tama yan. Okay, hopefully na-answer ko yung tanong mo, Mon. Paano po ba pag nasa personal account ako, nakapag-start na ng ads and gusto ko na i-transfer yung business portfolio, paano yun? Di-stop mo lang yung ads mo sa personal account and then you run your ads inside your ads manager or sa business portfolio. Okay, kasi hindi mo na matatransfer yung ano mo doon, Rayan, yung budget mo from your personal account to the business portfolio. Okay? So that's it for now. I'll be seeing you tomorrow at exactly 7:30 p.m. I'll be sending the recording in a while. Just give me at least 20 to 30 minutes to render. And then you will receive an email on how you can be able to access the recordings. Okay? Thank you so much, guys, for joining tonight. And yeah, I'll see you tomorrow for the next lesson. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.